Samantala sa iba pang balita, isa naman sa pinangangambahan ng PHIVOLCS ay ang paggalaw ng Marikina fault line anumang oras. Ito sa posibleng dami ng maapektuhan at mapipinsala. Narito ang report ni Julius de Samburon. Bukod sa bagyo, baha, landslide at tsunami, isa sa mga sakunang pinangangambahan ang lindol. Kaya't nagpaalala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa lahat na manatiling handa tayong lahat sakaling may hindi inaasahang sakunang dumating. Ayon kay Engineer Henry Magne Peña Rubia, araw-araw may nagaganap na pagyanig pero paglilinaw nitong hindi lahat dito ay may malaking epekto at mapaminsala. I mean, once in 2 to 3 years. So, ganun siya kadalang yung destructive na earthquake. So, ang pinakahuling destructive earthquake natin nga po, yung Bohol earthquake ng magnitude 7.2 noong October 15. Sa tulong ng mga kagamitang ito, agad malalaman kung may dulot na pagkasira ang isang pagyanig. Paalala ng PhilBox, tamang kaalaman at impormasyon ang kailangan para epekto ng lindol ay maiwasan. Dapat din ay malaman ng bawat isa ang ilang terminolohiyang may kaugnay sa pagsusuri upang hindi malito ang bawat isa at hindi magdulot ng pangamba tulad ng magnitude at intensity. Yung magnitude po, yun po yung lakas ng lindol buhat sa source. Ang magnitude ng isang lindol po na-determine po yan sa pamamagitan po ng instrumento. Base po yan sa tagal ng lindol at sa laki ng palo ng earthquake sa kung saan na-record to ng instrumento. Whereas, yung measure po ng intensity is kung anong naobserbahan sa lugar. So kung malapit ka sa source, normally mas mataas ang intensity. Kung malayo ka sa epicenter, mas mahina ang intensity. So basically, kung may papagawa ka ng building, kinakailangan nakatuntong yung bahay mo dun sa matigas na bahagi. Kasi kung malambot siya at nagkaroon ng pagyanig, po pwedeng tumagilid. At bilang paghahanda dito, taon-taon, isang simultaneous earthquake drill ang ginagawa sa mga paaralan, pribadong establishmento at tanggapan ng pamahalaan. Ang lindol, dumarating yan kung kailan hindi ka handa. Pwedeng dumating yan ng madaling araw or hating gabi, or pwedeng dumating kung hindi mo inaasahan kung kailan nakalimutan mo na yung mga kaalaman na dapat alam mo. So ang aming po laging natagabilin sa taong bayan is maghanda tayo, magkaroon tayo ng ugaling alamin kung anong dapat malaman tungkol sa mga paglindol at sa epekto sa ating mga kabahayan. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius D. Samburon.